Kabanata 1271. Ang talakayan. Gayunpaman, ang pamilya ng Yarn ay nalipol sa kalaunan dahil sa isang lihim. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng pagkagulat sa Imperial Capital City. Dahil ang salarin sa likod ng mga ito ay ang Creeds of Mainland, ang karamihan sa mga tao ay walang ideya kung anong uri ng sikreto ang nagawang makuha ng pamilyang Yarn noon. Anong uri ng napakalaking sikreto ang aktwal na naging dahilan upang personal na wakasan ng Superior Creeds of Mainland ang Yarn family? Nananatili itong misteryo hanggang ngayon. Kasabay nito, ang Mad King na si Dalton Alroy, ay yumanig din sa mundo gamit ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban sa labanang iyon ng pagpuksa. Noon, ginamit niya ang sarili niyang lakas para pilitin na ibalik ang Creeds of Mainland, na ganap na binago ang impresyon ng mundo sa kanila. Bago iyon, ang Creeds of Mainland ay isang malayo, maladyos na pag-iral na hindi maaaring lapastanganan ng mga ordinaryong tao. Ngunit pagkatapos ng insidenteng iyon, nagsimulang maunawaan ng mundo na sila ay mga tao pa rin, may mga tao talaga sa mortal na mundo na maaaring tumugma sa kanila, tulad ng 4 na emperador ng Celestial Empire. Nang mapuksa ang pamilya ng Yarn, naisip ng lahat na ang sikreto ay namatay na kasama nila. Hanggang sa sandaling ito naisip nila na ang pamilya ng Yarn ay palaging nasa paligid. Sumunod, maraming tao ang nagpahayag ng kanilang mga tanong, kabilang si Andraste Cheever, ang Caesar King. Sa harap ng mga pagtatanong na ito, nasagot ni Sean ang bawat isa sa kanila. Isa-isang niresolba ng kanyang mga diretsong sagot ang mga pagdududa sa puso ng bawat isa. Sa huli, ang proseso ng pagsusuri sa Red Moon ay tumagal ng halos 1 oras. Nakatulong ito sa lahat ng naruroon na lubos na maunawaan kung anong uri ng pag-iral ang organisasyon sa ngayon. Sa oras na ito, isang malaking screen ang bumukas sa likod ni Dalton. Nagpakita ito ng larawan ng primitive jungle na parang isang game map. Sa katunayan, isa talaga itong mapa na nagpapakita ng partikular na lokasyon ng base ng Red Moon, pati na rin ang nakapalibot na lupain. Dahil ang base ay itinayo sa likod ng isang talampas, ang terrain ay medyo matarik. Samantala, napapaligiran din ito ng Miasma Forest at mga latian, na lubhang nagpapataas ng kahirapan sa pag-access sa base ng Red Moon. Naglabas ng pointer, handa si Leonardo Alroy na magbigay ng detalyadong paliwanag tungkol sa mapa. Gayunpaman, bago pa man niya maibuka ang kanyang bibig, tumayo si Caesar King at sinabing, "Kido, hindi mo na kailangang pag-usapan ang mapa na ito. Maiintindihan ito ng lahat. Hindi na kailangang mag-aksaya pa ng oras. Tungkol sa plano sa hinaharap na pag-atake sa Red Moon, ang kailangan lang nating gawin ay mag-set up ng oras sa lahat." Medyo nahiya si Leonardo, pero ano? Sinabi ni Andraste na nakatutok. Wala sa mga nakaupo sa conference hall ngayon ang mga ordinaryong tao. Sa kabaligtaran, sila ang cream of the crop sa mga tuntunin ng parehong lakas at talino. Ang isang pagtingin sa topographic na mapa ay sapat na para maalala nila ito ng husto. Hindi na kailangan ng anumang maingat na pagpaplano para sa paparating na dakilang digmaan. Pagkatapos ng lahat, mayroon lamang isang paraan upang makarating sa base ng Red Moon. Ang kailangan lang nilang gawin ay tipunin ang lahat at pumunta doon. Pagkatapos, magsisimula na ang huling labanan. Dahil sa kapaligirang nakapalibot sa base, ang anumang plano ay magiging walang silbi. Anyway, hindi ito isang sorpresang pag-atake. Malamang na matagal nang alam ng Red Moon na haharapin sila ng mga imperial na pamilya, at gagawa sana sila ng lahat ng uri ng maagang paghahanda. Parehong nagkaroon ng tacit mutual understanding ang magkabilang panig. Tila matagal nang hinihintay ng lahat ang pagdating ng araw na ito. Tumayo mula sa kanyang upuan, hiniling ni Dalton si Leonardo na tumabi, pagkatapos ay sinabing, "Tama ang dating troll. Ang susunod nating plano ay wala tayong plano." Habang nagsasalita siya, itinuro niya ang ilang lokasyon sa mapa at idinagdag, "Aalis tayo rito, kung saan halos 30 kilometro ang layo ng base ng Red Moon. Kailangan nating dumaan sa Miasma Forest, swamps, at isang napakataksil na lupain ng mga matarik na bangin, kaya, kailangan nating bigyang pansin ang ilang mga lugar. Bukod pa rito, palihim akong sumilip sa gubat bago ito, upang matukoy kung anong ruta ang dapat nating tahakin." Sa huli, napagtanto ko na mayroon lamang isang ruta na nagbibigay daan sa isang maayos na pagpasok sa base ng Red Moon. Kaya, kailangan nating lahat na magkadikit at tahakin ang landas na ito. Wala akong ideya kung anong uri ng mga paghihirap at panganib ang naghihintay.
Sa makatuwid, narito ako upang bigyan ang lahat ng babala, lahat kayo ay dapat maging handa sa pag-iisip. Ang lahat ng naruroon ay walang anumang pagtanggi laban sa mga salita ni Dalton. Dahil nakadalaw sila sa pagpupulong ngayon, natural, handa silang lumabas ng todo. Itinuro ni Dalton ang isang tiyak na lokasyon sa gubat. Magtitipon tayo dito bukas, 2:00 ng hapon. Ay, Roger yan. Walang problema. Tumango ang karamihan bilang pagsang-ayon. Tapos, may nagtanong, Senior Dalton, dahil napakataksil ng gubat na iyon, bakit hindi tayo gumamit ng helicopter? Isang helicopter. Ngumiti si Dalton at umiling. Saan natin makukuha ang napakaraming helicopter? Bukod dito, ang base ng Redmond ay dating base militar. Sigurado ka bang hindi nila babarilan ng helicopter kapag pumwesto na ito para lumapag? Higit sa lahat, ang mga tao sa mga helicopter ay hindi makakasabay sa mga galaw ng mga tao sa ibaba. Kaya, kung may unang makasakay sa helicopter, tiyak na mapapalibutan sila ng kalaban. Totoo yan. Tumango ang lalaki at hindi na nagsalita pa. Malapit nang matapos ang meeting. Sumunod, inanyayahan ng pamilya Alroy ang lahat na makisalo sa pagkain na espesyal na inihanda nila para sa tanghalian. Hindi kaagad umalis si Andraste at mga miyembro ng pamilya Cheever. Bagamat nagkaroon ng maraming alitan ng dalawang pamilya noon, ang sumunod na insidente ng Garth Cheever ay naging sanhi din ng mas malalim na hidwaan sa pagitan ng dalawang pamilya. Gayunpaman, bilang isang prestihiyosong pamilya ng imperial, sapat pa rin silang marangal upang isantabi ang lahat ng pagkakaiba sa ngayon at tumuon sa pakikipagkaisa sa iba pang puwersa ng Imperial Capital City upang durugan ang Redmond. Masayang nagsalo sina Dalton at Andraste ng isang bote ng alak habang kumakain. Pagkatapos kumain, umalis ang lahat sa manor ng pamilya Alroy, bawat isa ay pabalik upang maghanda para sa digmaan. Sinimulan din ni Leonardo na mag-ipon ng mga tropa sa martial arts training square ng pamilya. Ang nalalapit na mahusay na labanan sa Redmond ay pangunahing labanan sa pagitan ng mga transcendent na manlalaban. Sa kasong ito, hindi ito nangangahulugan na ang pagkakaroon ng mas maraming sundalo ay mas mabuti. Sa kabaligtaran, kailangan nilang bawasan ang bilang ng mga sundalong lumalahok sa digmaan. Dahil, kung ang mga ordinaryong mandirigma ay papasok sa kagubatan, magiging mahirap para sa kanila na makalabas ng buhay. Sa makatuwid, handa si Leonardo na pumili ng 100 mandirigma mula sa buong Alroy Legion. Lahat sila ay magiging transcendent fighters, na halos bumubuo ng 2/3 ng pangunahing puwersa ng pamilya. Sa buong komunidad ng martial arts ng Celestial Empire, ang mga pamilyang imperial lamang ang magiging bukas palad upang makapag-ipon ng 100 transcendent para sa digmaan ng sabay-sabay. Sa panahong ito, 3 imperial na pamilya ang nagpasya na magsanib puwersa. Pantay-pantay ang lakas ng tauhan ng pamilya Alroy at Cheever. Sa makatuwid, ang pamilyang Cheever ay tiyak na magpapadala rin ng halos 100 transcendent na mandirigma para sa digmaan. Samantala, ang nakaraang panloob na paghihimagsik ng pamilyang imperial ng Windsor ay nagresulta sa isang makabuluhang paghina ng kanilang lakas tao. Gayunpaman, tiyak na gagawin nila ang kanilang makakaya tungkol sa digmaan. Kabanata 1272. Ang Secret Squad. Nang isama ang mga tropang ipinadala ng makabuluhang puwersa ng Imperial Capital City, ang kabuuang bilang ng mga sangkot sa pagkubkob laban sa Redmond ay lumampas sa 300 mandirigma. Lahat sila ay transcendent level fighter. Ang nasabing lineup ay halos nagawang kumitawan sa tuktok ng pyramid na bumubuo sa kasalukuyang komunidad ng martial arts ng Celestial Empire. Samantala, ang dakilang digmaan sa pagitan ng Imperial Capital City at Redmond ay nagkataon ding ang pinakanangunguna at nakakasilaw na labanan sa pamayanan. Hindi iniwan ni Tyr Summers ang pamilya Alroy pagkatapos kumain. Kasabay nito, lihim na ipinatawag siya ng Mad King na si Dalton Alroy sa pag-aaral. "Lolo, bakit mo ako tinatawag dito mag-isa? Anong balak mo?" tanong ni Tyr. Kanina, nakainom ng maraming alak si Mad King. Nakalunok pa siya ng isang malaking bote ng alak habang nakikipag-away kay Andraste Cheever, pagkatapos ay lasing na siyang nagpahayag ng maraming detalye tungkol sa military mission ng pamilya Alroy kay Andraste. Pero pagpasok sa study, agad na nawala ang tipsiness na namamalagi pa rin sa mukha ni Mad King. Sa halip, napalitan ito ng mataimtim na ekspresyon. Nang makitang seryoso si Dalton, nagulat si Tyr.
Sa lahat ng pakikipagtagpo niya sa kanyang lolo, ito ang unang pagkakataon na nakita siya ni Tyr na seryosong-seryoso, agad na naagaw ang atensyon ni Tyr, alam niyang may mahalagang sasabihin si Mad King sa kanya. Tyr, para sa malaking digmaan bukas, hindi ka pupunta doon kasama ang pangunahing tropa. Sa sandaling sinabi ni Dalton ang mga katagang iyon, ang puso ni Tyr ay tumibok ng husto. Simula kay Dalton sa pagtataka, tinanong niya, Lolo, ano ang ibig mong sabihin dyan? Hindi ko masyadong maintindihan. Di ba sabi mo iisa lang ang ruta na papunta sa base ng Red Moon? Oo, iisa lang ang daan, pero land route ito. Gayunpaman, may ibang ruta sa himpapawid. Helicopter. Tama ka. Tumango si Dalton. Pagkatapos, pinalakpakan niya ang kanyang mga kamay at tinawag, "Come in." Agad na bumukas ang pinto ng study at may kabuuang 7 tao ang pumasok. Ang isa sa kanila ay si Sean Yarn, na nasa gilid ng 2 lalaki na halos kasing edad niya. Ang mga aura na nagmumula sa 2 lalaking iyon ay hindi mababa kay Sean. May 3 lalaki at isang babae ding nakatayo sa tabi nila. Lahat sila ay nasa edad 50, at bawat isa ay naglabas ng napakalakas na aura. Sa harap ng 7 taong ito, agad na naramdaman ni Tyr ang isang alon ng napakalakas na pang-aapi na dumaan. Ang bawat isa sa kanila ay talagang isang nangungunang baril sa mga Transcendents. Kung ang alinman sa kanila ay random na inilagay sa komunidad ng martial arts ng Celestial Empire, ang manlalaban na iyon ay magagawang sugpuin ang isang rehiyon sa pamamagitan lamang ng kanilang pag-iral. Lolo Dalton? Lolo Sean? Anong nangyayari? Pakilala ko kayo. Tinuro ni Dalton ang 2 taong tumabi kay Sean. These two are Aledsayer and Saritor. Sila ang dating nangunguna sa pamilya ng Yarn. Matapos mapuksa ang pamilya, tinutulungan ng 2 ito ang pamilyang Yarn na panatilihing tumatakbo ang kanilang huling intelligence department. Matapos bumalik sa lungsod ang iyong lolo Sean, sila ang naging kanang kamay niya. Nagmamadaling sumaludo si Tyr sa 2 at bati ni Junior Tyr sa mga nakatatanda. Tumango sina Aled at Saritor bilang tugon. Itinuro ni Dalton ang iba pang 4 at ipinakilala, Ardelia, Rhaegal, Ferella, at Eliphas. Ang 4 na ito ay ang pinakamalakas na master na nagtatago sa aking pamilya Alroy. Ilang taon na rin silang matandang magkakaibigan. Lalong nag-aalala si Tyr sa kaibuturan. Alam na alam niya na sa likod ng bawat kahangahangang pamilya, may mga nakatagong Panginoon. Ang kanilang pag-iral ay isang ganap na sikreto. Hindi nila kailanman ipapakita ang kanilang mga sarili maliban kung ang pamilya ay nasa isang kritikal na sitwasyon sa buhay o kamatayan. Kaya, karamihan sa mga matataas na miyembro ng pamilya Alroy ay hindi malalaman na may mga ganitong Panginoon sa pamilya. Marahil kahit si Leonardo Alroy ay nasa dilim tungkol sa pagkakaroon ng 4 na taong ito. Ang katotohanan na inimbitahan sila ni Dalton na maging bahagi ng misyong ito ay sapat na upang ipakita kung gaano kahalaga ito sa palagay niya. Aniya, Tyr, your presence is pretty low profile in this great battle. So, walang pakialam kahit hindi ka kabilang sa mga pangunahing tropa. Samantala, ang tungkulin ni Sean ay mangalap ng impormasyon. Sa paningin ng iba, pagkatapos sa pagpupulong ngayon, hindi na kailangan pang ipagpatuloy niya ang pakikilahok sa digmaan. Ngunit, maraming tao ang walang ideya na ang iyong lolo Sean ay matagal ng napakadominadong transcendent. Susunod, magtatalaga ako ng isang mahalagang gawain sa inyong 8. Oo nga naman, tinawagan ni Dalton si Tyr para ipagkatiwala sa kanya ang isang mahalagang misyon. Nagmamadaling tumango si Tyr. Lolo, sige po. Patuloy ni Dalton, halos lahat ng mandirigma sa Imperial Capital City ay sasali sa digmaan sa pagkakataong ito. Sinasabing ang 4 na mata ay nakakakita ng higit sa 2. Gayon din, ang mga lihim na ahente ng Red Moon ay matagal nang nakalusot sa maraming puwersa. Ang organisasyon ay malamang na maraming impormante sa mga pamilya ng imperial, kaya tiyak na malalaman nila ang tungkol sa bilang ng mga manlalaban na mayroon tayo at ang tiyak na ruta na ating tatahakin. Kaya, ang paglalakbay na ito ay magiging napakahirap para sa atin. Makakaya nating harapin ang mga primitive na kagubatan, ngunit ang pinakamahalagang hakbang ay kung ilan sa atin ang makakaakyat sa talampas sa harap ng base ng Red Moon. Kaya, kailangan kong paghandaan iyon. Dahil sinabi ni Dalton ang lahat ng iyon, halos naisip na ni Tyr kung ano ang kanyang nakukuha.
Kaya, tumango siya at sinisiyasat, "Lolo, sinasabi mo bang magpapadala si Redmond ng mabibigat na tropa para bantayan ang bangin para pigilan ang ating mga tao sa pagtawid dito? So, kailangan mong sirain ang kanilang mga bantay." "Tama ka." Tumango si Dalton. "Saka lang natin masisiguro na mas maraming mandirigma ang darating sa base ng kalaban." Ngunit, Tyr, ang pinakamalupit na bahagi ng dakilang digmaang ito ay hindi ang huling labanan. Sa katunayan, ang bilang ng mga taong makakarating sa base sa huli ay magiging napakakaunti. At karamihan sa kanila ay mamamatay sa daan patungo sa base. Magsisimula ang mahusay na labanan sa oras na pumasok tayo sa gubat na iyon. Ang susi sa kung tuluyan kung maalis ang Redmond ay nakasalalay din sa kalsadang iyon patungo sa base. Tumango si Tyr, na nagpapahiwatig ng kanyang pag-unawa. "Susunod, sasakay kayong 8 ng helicopter at pumunta kaagad sa kabilang bahagi ng bangin na iyon. Ang gilid na iyon ay magiging mas matarik. Tyr, ako na ang bahala sa iyo. Kailangan mong tiyakin na makakarating ka doon at sirain ang kanilang mga depensa kapag nakarating na tayo sa harap ng bangin." Medyo nagulat si Tyr. Bakit gusto mong ako ang bahala? Bigla niyang naramdaman na medyo mabigat ang pasanin sa kanyang mga balikat. Kasabay nito, ang mga naruroon ay hindi mas mababa sa kanya sa mga tuntunin ng seniority at lakas ng labanan. Walang ideya si Tyr kung bakit mas pinili ni Dalton na hayaan siyang mamuno. Dahil lang ba siya sa apo ni Dalton? Si Dalton, gayunpaman, ay nagbigay kay Tyr ng isang tiyak na sagot. Aniya, dahil ilang taon na ang nakalilipas noong nasa Regal Palace ka ng Rain, nagkaroon ka ng hindi mabilang na mga karanasan sa pakikipaglaban sa gubat. Wala sa iba ang nagkaroon ng ganitong mga karanasan. Kabanata 1273. Pagsasanay sa skydiving. Ipinaliwanag ni Mad King, ang dahilan kung bakit gusto kitang pamahalaan ay para masigurado na lahat kayo ay makakaakyat sa kabilang bahagi ng bangin. Kapareho ito noong una ninyong sinalakay ang Skeleton Island, kung saan ang inyong lalaki, si Knocker, ay nagawang pangunahan ang kanyang mga tauhan na umakyat sa bangin ng isla at kalaunan ay pasabugan ang arsenal ng kaaway. Si Tyr Summers ay labis na namangha. Sinabi ng lahat na ang kanyang lolo na si Dalton Alroy ay isang nasisiraan. Ngunit sa katunayan, kakaunting tao sa mundong ito ang makakapantay sa pagiging malinaw ni Dalton. Kahit na ang matandang iyon ay abala sa pagtakbo para imbestigahan ang Redmond, alam pa rin niya ang tungkol sa lahat ng nangyari sa Imperial Capital City. Matapos bigyan ni Dalton si Tyr ng wastong dahilan, hindi na iniwasan ng huli ang mga responsibilidad habang namumuna pa ang koponan. Pagdating sa jungle combat experience, wala talagang makakapantay sa husay ni Tyr. "Lolo, ako na ang bahala, pero may hiling ako." Tumango si Dalton. "Pangalanan mo." "Ang hiling ko ay kapag nagsimula na ang ating operasyon, lahat ay dapat na walang kondisyon na sumunod sa aking mga utos. Kung mayroong anumang pagkilos ng pagsuway, may karapatan akong patayin ang tao at iulat pagkatapos. Napagbigyan ng kahilingan." Walang pag-aalinlangan na tumango si Dalton bilang pagsang-ayon. Pagkatapos, tumingin siya kay Sean Yarn, Regal, at sa iba pa at sinabing, "Gets nyo na?" Oo. Ang mga naruroon ay hindi na mga kabataan sa edad na 20s o 30s. Nang maabot ang kanilang kasalukuyang edad at katayuan, ang kanilang kaisipan ay mas mature kaysa sinuman. Natural, nagagawa nilang makilala kung ano ang mas mahalaga. Huwag kang mag-alala, Tyr. Mula sa sandaling pumasok ka sa helicopter na iyon, kailangan mo lang ipaalam sa amin kung ano ang kailangan naming gawin, at gagawin namin ito, sabi ni Regal. Sumaludo si Tyr at sumagot, "Mga senior, salamat sa pag-unawa." Bumaling kay Dalton, nagtanong si Tyr, "Lolo, dahil direktang lilipad tayo sa Miasma Forest at swamp sakay ng helicopter, kailangan nating gawin ang misyon ngayong gabi para maiwasang makita ng mga tao sa base ng Redmond. Bukod dito, ang isang normal na helicopter ay tiyak na hindi gagana. Kahit na ang isang tipikal na helicopter ay lumipad sa isang mas mababang altitude, ito ay malaki ang posibilidad na ito ay mapansin ng kalaban, kahit na ito ay malayo. Sa makatuwid, Lolo, kailangan mong maghanda ng isang helicopter na maaaring lumipad sa taas na hindi bababa sa 5,000 metro o higit pa. Sa madaling salita, ang taas na ito ay maaabot lamang ng mga helicopter ng militar. Tila naisip na ito, sinabi ni Dalton, "Tama. Inihanda ko na ang helicopter na iyon para sa iyo matagal na ang nakalipas, ito ay dapat na sapat para sa taas na kailangan mo."
Kaya, ang plano ko ay dapat kayong opisyal na umalis sa 3:00 sa bukas ng umaga. Okay. Tumango si Tyr. Sa oras na iyon, kakailanganin natin ang skydive ng direkta sa gubat upang maiwasang matuklasan. Mga nakatatanda, pamilyar ba sa inyo ang skydiving? Nope. Halos magkasabay na sagot nilang 7, kasama na si Sean. Natarante si Tyr. Ano? Pero, matututo tayo. Tiningnan ni Squirrel ang oras sa kanyang wristwatch. 5:00 na ng gabi ngayon. Malalaman natin kung paano mag-skydive mamayang 8:00. Maaari ba kayong kumuha ng skydiving sa loob ng 3 oras? Nagtatakang nakatingin sa kanila si Tyr. Nang idagdag ang edad ng 7 taong iyon, ang kabuuan ay umabot sa mahigit 400 taon. Talaga bang natutunan nila kung paano mag-skydive sa loob ng 3 oras? Ang aktibidad ba ay hindi mag-trigger sa kanila sa pagkakaroon ng atake sa puso? Nakapagtataka, tuwirang naglabas si Dalton ng utos ng militar na nagsasabing, dalhin mo sa akin ang iyong ulo kung hindi mo mamaster ang kasanayan. Hindi umimik si Sean at ang 6, tumango lang bilang pagsang-ayon. Habang tulala pa rin si Tyr, sinundan ng grupo ng 7 si Dalton palabas ng study. Kasunod nito, nagmaneho sila ng 2 kotse patungo sa hindi gaanong sikat na skydiving club sa lungsod. Sa kanilang pagdating, tinawagan ni Dalton ang may-ari ng skydiving club upang pumunta kaagad. Matapos makatanggap ng ilang simpleng tagubilin, ang lalaki ay pawis na parang baboy, na para bang nakatanggap siya ng isang banal na utos. Sa isang maikling sandali, dinala sila sa isang helipad. Sabay-sabay na pumasok ang 7 tao sa eroplano. Habang si Tyr naman ay nanatili sa lupa. Tyr, tatalon sila mula sa langit sa isang sandali. Sabihin mo lang sa kanila kung ano ang kailangan mong gawin nila, sabi ni Dalton. Diretsong tumalon. May problema ba? Hindi naman. Paulit-ulit na umiling si Tyr. Naglalakad papunta sa malawak na open space sa harap niya, inikat niya ang isang lugar na halos kasing laki ng soccer field. Talagang walang kinakailangan. Hanggat si Lolo Sean at ang lahat ng mga nakatatanda ay tumpak na makakarating sa saklaw na ito, maaari silang ituring na matagumpay na nakabisado ang skydiving. Okay. Itinaas ni Dalton ang kanyang baba at tumango. Bawasan ang hanay ng kalahati ng laki nito. Natarante si Tyr. Ano? Sa sandaling ito, ang pribadong eroplano ay nagsimula ng lumipad sa himpapawid. Samantala, naghihintay sina Tyr at Dalton sa ibaba para tumalon si Sean at ang iba pa mula sa langit. May butterfly si Tyr sa tiyan. Ang kabuuang edad ng mga matatandang ito ay higit sa 400 taong gulang. Gayunpaman, hiniling niya sa kanila na tumalon mula sa ilang libong metro sa madilim na gabi ng eksakto sa isang itinalagang lugar. Magiging okay ba talaga sila? Sa ilalim ng mga sitwasyong ito, ang mga profesional na skydiver lamang ang makakagawa ng ganoong gawain. Halos imposible para sa isang baguhan na magtagumpay. Walang binanggit, ang grupong ito ng mga lumang timer ay hindi kailanman nag-skydive dati. Lolo, sigurado ka bang walang mangyayaring masama? Nag-aalalang tanong ni Tyr. Dahil napagpasyahan mo nang hilingin sa kanila na tahakin ang ruta ng langit, bakit hindi mo sila hiniling na mag-practice ng maaga? Natatakot ako na baka huli na dahil sa kamadalian ng takdang panahon. Mayroon pa rin, Dalton had utter faith in Sean and others. Paliwanag niya, I came up with this plan on a whim, after the meeting. Since I came up with it on the spot, it will never be leaked. Natulala na naman si Tyr. Bagamat ang kanyang lolo ay tila isang karaniwang tao ngayon, natanto niya na ang taong ito ay isang nasisiraan sa kaibuturan. Siyempre, lagi siyang sira. Masasabi ng isa na maging ang kanyang kaluluwa ay nasira. Sa wakas, ang eroplano ay pumailanglang hanggang ilang libong metro sa himpapawid. Dahil nanatili sila sa lupa, hindi masabi ni Tyr at Dalton kung ano ang nangyayari doon. Ngunit, narinig nila ang usapan sa eroplano sa pamamagitan ng wireless radio. Sino ang mauuna? Tanong ni Sean. Hindi mahalaga, sagot ni Regal. Kaagad pagkatapos noon, wala nang ingay na nagmumula sa itaas. Sa halip, tanging ang huni ng hangin lang ang maririnig. Naghihintay pa rin sina Tyr at Dalton sa ibaba. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita nila ang ilang itim na tuldok na bumagsak mula sa langit. Bagamat halos madilim na ngayon, ang itinalagang lugar ay may ilaw na iba. Ito ay upang matukoy ni Sean at ng iba pa ang lugar sa kanilang mga mata nang tumalon sila. Para sa mga pambihirang transcendent master na ito, ang kapangyarihan ng pagmamasid ng kanilang mata ay napakahusay.
Sunod-sunod na nahulog ang mga parachute mula sa langit. Sa huli, si Sean ang unang nakarating sa itinalagang lugar. Ang iba ay sunod-sunod ding lumapag na may lihis na halos 1 o 200 metro ang layo mula sa napiling lokasyon. Kabanata 1274. Bago umalis. Ang mga matatandang ito ay talagang hindi natatakot na mawala ng kanilang buhay, naisip ni Tyr sa kanyang sarili. Sa sandaling ito, kahit si Tyr ay kailangang ibigay ito sa grupong ito ng mga tao. Para sa kanilang unang beses na skydiving, hindi masama ang kanilang pagganap. Kung tutuusin, masasabi pa nga na ang kanilang pagganap ay napakahusay. Gayunpaman, si Dalton Alroy ay tila hindi masyadong nasisiyahan sa pagganap ni Sean Yarn at ng iba pa. Muli, utos niya na may halong ekspresyon. Kaya, lumipad ang isa pang pribadong eroplano na dinala si Sean at ang iba pa sa isang mataas na lugar. Pagkatapos ng kanilang unang pagsubok, malinaw naman, ang kanilang pangalawang pagtalon ay mas makinis. Kaya, para sa kanilang pangalawang pagtatangka, isang kabuoang 4 na tao, kabilang si Sean, ang dumaong sa itinalagang lugar. Samantala, ang iba ay patuloy na lumihis mula sa tinukoy na posisyon ng ilang dosenang metro lamang. Again, utos muli ni Dalton na walang ekspresyon pa rin. Walang masabi si Sean at ang iba pa. Nakalapag na ang unang eroplano, at agad itong lumipad muli. Lolo, I need to rest for a while. I'll be at your Alroy family's helipad at 3 o'clock in the morning. Diretso na po ang operation natin kung ganoon. Hindi gaanong interesado si Tyr na panoorin si Sean at ang iba pang nagsasanay. Sa puntong ito, sigurado siyang matutugunan ng mga matatandang ito ang mga inaasahan ni Dalton pagkatapos ng 1 o 2 pang pagtalon. Tumango si Mad King. Okay. Pagkaalis ni Tyr sa skydiving club, dumiretso siya pabalik sa hotel at naligo. Halos 8:00 na ng gabi noon. 7 oras na lang ang natitira bago magsimula ang misyon. Ang pangunahing layunin ng pagbabalik ni Tyr sa hotel ay hindi eksaktong magpahinga. Sa katunayan, kapag naabot ng isang martial art practitioner ang kasalukuyang estado ni Tyr, gagawin niya ito. Hindi nakakaramdam ng pagod kahit na hindi siya nakatulog ng ilang araw at gabi. Ang operasyong ito ang magiging pinakamapanganib at mapaghamong bagay na kailangang gawin ni Tyr mula nang dumating sa Imperial Capital City. Maging ang isang lalaking tulad niya na laging may tiwala sa anumang ginagawa niya, ngayon ay hindi sigurado. Nag-aalinlangan siya kung magagawa niya ang gawaing itinalaga sa kanya ni Dalton, at hindi rin siya sigurado kung makakaligtas siya sa nalalapit na malaking showdown sa Red Moon. Kaya naman, bago magsimula ang misyon, sabik na siyang makita ang kanyang asawa at mga anak. Inilabas ni Tyr ang kanyang cellphone at nag-video call kay Winifred Zia. Pagkatawag pa lang niya, konektado na ang tawag, dati nangako siya sa asawa niya na magbe-video call siya minsan sa isang araw. Sa makatuwid, itinabi niya ang kanyang cellphone sa tabi niya tuwing gabi, sabik na naghihintay sa kanyang tawag. Sweetheart. Sa tuwing nakikita ni Tyr ang kanyang asawa, lagi niyang nararamdaman ang lahat ng kanyang pagod. Pero, at the same time, nang makita niya ang kanyang mga anak, pakiramdam niya ay puno siya ng fighting spirit. Honey, nakangiting bati ni Winifred kay Tyr. Tumakbo si Cyrene Summers at tinawag ang kanyang ama. Good girl. Cyrene, nakinig ka ba sa mommy mo sa bahay? Tanong ni Tyr. Oo. Paulit-ulit na tumango si Cyrene. Siyempre, lagi kong pinapansin ang mga sinasabi ni mommy. Daddy, kailan ka uuwi? Nag-isip sandali si Tyr bago siya sumagot, maya-maya, Cyrene. Bakit hindi ka lumabas ngayon at maglaro sandali? Kailangang makausap ni Daddy si Mommy tungkol sa isang bagay, mag-isa. Okay, Daddy. Sumunod naman si Cyrene at maunawang lumabas ng kwarto. Tila may naisip sa oras na ito, biglang naging seryoso ang ekspresyon ni Winifred. Honey, may nangyari na ba sa'yo dyan? Hindi agad nakasagot si Tyr sa tanong ni Winifred, bagkus ay nagtanong pa siya tungkol sa kanyang mga kambal na sanggol. Natulog na ba sina Vega at Alter? Oo, nilalamig sila nung hapon kaya natulog na sila pagkatapos uminom ng gamot, sagot ni Winifred. Biglang kinabahan si Tyr. Ayos lang ba ang lahat sa mga sanggol? It's no big deal. It's quite normal for children to catch a cold. More than 2 months old na sila ngayon, kaya mas malakas ang immune system nila kaysa nung 1 month old sila. Walang mangyayaring masama sa kanila, paliwanag ni Winifred sabay ngiti. Sa ngayon, mahigit 2 buwan na ang Vega Summers at Alter Summers. Pero,
Sa nakalipas na 2 buwan, bihira na si Tyr sa tabi nila. Bigla na lang siyang naging ama na walang kakayahan. Gayunpaman, wala siyang magagawa tungkol dito. Bagamat 2 buwan lang ang lumipas, napakaraming insidente na ang naranasan ni Tyr. Bukod dito, ang mga karanasang pinagdaanan niya ay malamang na hindi mangyayari sa mga ordinaryong tao sa buong buhay nila. Nagsimula ito sa pagkakoma ni Winifred matapos manganak ng kanilang kambal. Bilang resulta, kinailangan ni Tyr na pumunta sa Northern Raffines para hanapin ang Holy Eye Silkworm. Pagkatapos, nagkaroon ng aksidente sa paaralan ni Cyrene, na sinundan ng gusot sa pagitan ni Tyr at ng maharlikang pamilya ng Capel. Sa huli, nagpunta si Tyr sa Imperial Capital City at nakaranas ng higit pang mga bagay. Sa loob ng ilang araw, marami na talaga siyang pinagdaanan. Tyr, makakauwi ka ba para sa 100-day celebration ni Vega at Altair? 20 araw na lang, tanong ni Winifred. Yes, it's highly possible. Siguradong magdaraos ako ng grand 100-day banquet para sa 2 kong anak. Tinapik-tapik ni Tyr ang dibdib niya para pagkalmayan si Winifred. Sweetie, I'm going on a mission. So, hindi na kita ko can taken for the next day or 2. Kapag natapos na ang mission, I'll contact you at the first opportunity. Si Tyr ay mukhang hindi kapani-paniwalang solemna na naging dahilan upang lalong mag-alala si Winifred. Ito ay isang mapanganib na misyon, tama ba? Tanong niya. Natahimik sandali si Tyr bago siya nagsalita, siguro, pero kailangan mong magtiwala sa akin. Sige. Mariing tumango si Winifred. Honey, my stance will always remain the same. You have my full support with whatever you do outside. But, you must remember that your wife and children are still waiting for you to home Tecon City. Okay, sweetie. Ilang sandali pa ay nagpatuloy sa pag-uusap ang mag-asawa pagkatapos noon. Halos 10:00 na ng gabi nang ibinaba nila ang tawag. Nakahiga si Tyr sa kama at natulog ng halos 4 na oras. Pagkagising ng 2:00 ng madaling araw, sumakay siya ng taxi diretso sa helipad ng pamilya Alroy. Bilang isang napakalaking imperial na pamilya, syempre ang pamilya Alroy ay may sariling pribadong helipad. Mayroong 12 ng mga helicopter na nakapark doon, kasama ang 2 maliliit na pampasaherong eroplano. Sa katunayan, ang Alroy Imperial Family ay mayaman. Sa oras na ito, mayroong isang military helicopter na nakaparada sa pinakasentro ng helipad. May kakayahang lumipad ng hanggang 5,000 metro ang taas, ang ganitong uri ng helicopter ay magagamit lamang para sa paggamit ng militar. Walang ideya si Tyr kung ano ang ginawa ni Dalton para mahiram ang helicopter. Mula dito, masasabi ng isang tao na hindi lamang natamasa ni Mad King ang isang prestihiyosong katayuan sa komunidad ng martial arts, mayroon din siyang isang uri ng malalim na relasyon sa mga awtoridad o militar. Nang mapansing dumating na si Tyr sa pinangyarihan, si Sean, na nauna nang dumating, ang unang dumating at bumati sa kanya. Tyr, nandito ka na pala. Kabanata 1275. Ang nakakatakot na mga paksa sa pagsubok. Tumango si Tyr Summers at nagtanong, Lolo Sean, kumusta ang iyong parachute training? Of course, everything is going well, nakangiting sagot ni Sean Yarn. Baka matanda na tayo, pero hindi naman tayo takot sa heights. Chill ka lang. Pagdating ng panahon, ituro mo lang sa amin kung saan tatalon, at tatalon kami kung saan mo gusto. Hehe, nakakabilib. Walang sawang nag-thumbs up si Tyr kay Sean at sa iba pa. Sa oras na ito, may nagtalaga si Dalton Alroy ng 8 travel bag kay Tyr at sa iba pa. Itinuro niya, narito ang lahat ng mga tool na kailangan ninyo para sa jungle exploration. Ang mga pilot biscuit at tubig ay magagamit sa loob ng bag. Kailangan ninyong umalis ngayon at nasa talampas ng 9:00 bukas ng gabi. Magtitipon tayo sa bangin doon. Oo. Lahat silang 8 ay kinuha ang kanilang mga travel bag. Ang dahilan ng kanilang pag-alis ng napakaaga ay upang samantalahin ang gabi para lumipad sa ilalim ng radar ng mga supervisor ng Red Moon. Kaya, bukas sa araw, si Tyr at ang koponan ay kailangang manatili sa loob ng gubat buong araw. Ang ganitong uri ng jungle ambush ay isang pagsubok na sumubok ng lubos sa tiyaga ng isang individual dahil marami ang mga nakakalaso na insekto sa loob ng gubat. Bilang karagdagan sa panahon, halos imposible para sa isang ordinaryong tao na lumipad ng mababa sa ilang metro at titira sa gubat ng isang buong araw.
Gayunpaman, ang lahat ng ito ay larong bata para kay Tyr at sa kanyang koponan. Handa na ba kayong lahat? Sa oras na ito, nakakagulat na naging solemn na si Dalton. Pagkatapos ng lahat, si Tyr at ang kanyang squad ay malamang na maging susi para sa Imperial Capital City Joint Venture upang harapin ang Red Moon at matagumpay na masakop ang Red Moon site. Bukod dito, ang bawat isa at lahat sa loob ng koponan ay isang taong labis na pinapahalagahan ni Dalton. Gaya ng inaasahan, ayaw niyang may mangyari sa sinuman sa kanila. Handa na kaming umalis. Let's go then. Sana sa muli nating pagkikita bukas ng gabi, walo pa rin kayo. Sagot ni Tyr, huwag kang mag-alala, lolo. Walang mangyayari sa sinuman sa kanila. Good luck sa inyong lahat kung ganoon. Godspeed. Kinawian ni Dalton ang kanyang kamay. Agad namang tumalikod silang walo, kasama si Tyr, at tumungo sa military helicopter. Sa hating gabi, sa isang lugar sa base ng Red Moon. Nangyari ang gabi sa nararapat. Isang malaki at buong bilog na buwan ang lilito sa kalangitan sa gabi araw-araw. Isang madilim na ulap ang lumutang bago ang kabilugan ng buwan, at isang kawan ng mga uwak ang lumilipad paminsan-minsan. Sa oras na ito, ang kakaibang tambol ay tumunog mula sa isang lugar mula sa base. Sa isang lugar sa larangan ng pagsasanay sa kabilang panig, dahan-daang bumukas ang isang gate na bakal na gumagapang ng lumot kung saan ang isang grupo ng mga halimaw ay tumatakbong palabas. Palakas ng palakas ang mga tunog ng tambol. Maya-maya, may nakitang figure na humahabol sa mga halimaw na iyon mula sa likuran. Duguan ang mga mata ng lalaki, at nababalot ng pulang ugat ang mukha nito. Sa oras na ito, ang lalaki ay mas mukhang isang hayop kaysa sa mga halimaw na tumakbo sa kanyang harapan. Hindi nagtagal, naabutan ng lalaking iyon ang grupo ng mga halimaw. Nakapagtataka, nakipaglaban siya sa isang dosenang hayop at umasa sa kanyang lakas. Bawat suntok at sampal na ibinabato niya ay puno ng kalupitan. Ang lalaking ito ay isang test subject na na-inject ng pinakabagong bersyon ng Red Spider. Ito ay ang parehong potion na kinuha ni Jensen Alroy dati. Ang mga mata ng mga hayop na iyon ay namumula rin sa oras na ito. Tila naturukan din sila ng Red Spider. Ang mga hayop na ito ay mukhang nasisiraan kumpara sa mga ordinaryong hayop. Sa isang kisap mata, ang test subject na iyon ay itinapon sa lupa ng ilang halimaw. Ang mga hayop na iyon ay medyo mabisyo. Sa ilalim ng magkasanib na pag-atake ng pangkat ng mga hayop na iyon, gaano man kalakas ang paksa ng pagsubok, hindi siya maaaring makipagkompetensya sa napakaraming mga hayop. Gayunpaman, ang test subject na iyon ay lubos na nawala sa kanyang katinoan sa ngayon. Hindi niya alam kung ano ba talaga ang kinatatakutan, kahit na pinutol ng tigre ang isang braso niya, pero parang wala siyang alam na sakit bagkos ay buong lakas niyang nilabanan ang halimaw na iyon. Sa huli, ang magkabilang kamay at isang paa ng test subject ay napunit ng mga halimaw. Gayunpaman, hindi tumigil ang lalaki at kinagat ang leeg ng isang hayop na may natitirang binti at bibig. Sa kalaunan, bumagsak sa lupa ang katawan ng test subject na iyon. Ang test subject na iyon ay huminga ng kanyang huling hininga at namatay dahil sa pagkawala ng masyadong maraming dugo, ngunit kahit na pagkamatay niya, ang lahat ng kanyang mga kalamnan ay patuloy na tumalbog ng katutubo. Wahahahaha! Not bad. Not bad at all. Tuwang-tuwa at kulog na tawa si Kagura. Sa kabilang panig ng training ground, nakatayo doon sina Kagura, Herodes, at isang grupo ng Red Moon executives at pinagmamasdan ang malagim na kapalaran na nangyari sa test subject na iyon. Sa tabi niya ay nakatayo sina Wiccan at Professor Yandar. Ang test subject na iyon ay halos katumbas ng end product ng research ni Professor Yandar, habang si Wiccan ang namamahala sa pagkontrol nito. Magkasama, sa pamamagitan ng magkasanib na pagsusumikap ng duo, nakagawa sila ng isang masamang halimaw. Chief, kaya ko nang kontrolin ang mga test subject na ito ngayon. Hinailan ni Wiccan ang kanyang damit at ipinakita ang 7 maliliit na drum na nakasabit sa kanyang baywang. Binuksan niya ang kanyang palad at sinimulang patuluin ang maliliit na tambol na ito sa iba't ibang paraan. Pagkatapos, sunod-sunod na pagsubok, nagmadaling lumabas ang mga subject mula sa loob ng gate. Mayroong halos 20 sa kanila sa kabuuan. Maririnig ng isang tao ang paghungol ng mga test subject na iyon mula sa malayo. Nang marinig ng mga hayop ang mga tunog na iyon, ang mga hayop na ito sa harapan ay umungal ng nakakabingi. Ang mga pagsubok na paksa at mga hayop ay agad na lumaban ng magkasama. Wala pang 10 segundo, lahat ng mga hayop na iyon ay pinaghiwa-hiwalay ng mga paksang iyon sa pagsusulit. Wow! With them?
we will have greater chances of winning the great battle in the future. Hindi napigilan ni Kagura ang pananabik sa kanyang puso, nang iangat niya ang kanyang kamay sa balikat ni Wiccan at sinabi sa kanya, susunod kaming umaasa sa iyo. Huwag kang mag-alala, Chief. Bahagyang tumango si Wiccan. Sabi niya, hinding-hindi kita pababayaan. Tumango rin si Kagura. Pagkatapos, tumingin siya kay Herodes sa tabi niya at nagutos, Herodes, lahat ng nasa ilalim mo ay nasa ilalim ng pamamahala ni Wiccan mula ngayon. Bahagyang natigilan si Herodes. Ipinahihiwatig ba ng mga salita ni Kagura na gusto niyang direktang isulong si Wiccan bilang Vice Chief ng Red Moon? Dahil bago ito, pangalawa lang ang posisyon ni Herodes kay Kagura. Ayaw mo niyan. Kumunat ang noo ni Kagura. Nagmamadaling umiling si Herodes at sumagot, susunod ako sa bawat utos ng pinuno. Sa oras na ito, tumunog ang telepono ni Kagura. Inilabas niya iyon at biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya nang makita ang caller ID sa telepono. Gusto akong makita ni Master. Pagkasabi noon ay umalis kaagad si Kagura. Pero hindi siya tumungo sa kung saan kanina ang big screen. Sa halip, dumiretso siya sa bangin sa harap ng base. Sa oras na ito, sa tuktok ng bangin, nakatayo doon ang isang matangkad at matipunong lalaki na nasa likod ang mga kamay. Nakasuot siya ng opera mask sa mukha. Ang lalaking iyon ay ang parehong misteryosong pinuno na sumusuporta sa Red Moon sa likod ng mga eksena. Dati, lahat ng komunikasyon sa pagitan ng lalaking nakamaskara, si Kagura, at ng iba pa ay isinasagawa sa pamamagitan ng mga video call. Gayunpaman, ngayong gabi, personal na nagpakita rito ang lalaking nakamaskara. Kabanata 1276. Tanggalin ang kanyang maskara. Dumating si Kagura sa itinalagang lugar pagkatanggap niya ng balita at huminto sa isang lugar sa likod ng lalaking nakamaskara. Speaking of which, ito ang unang beses na nakilala ni Kagura ng personal ang lalaking nakamaskara. Ramdam na ramdam niya ang napakapang-ipang aura mula sa katawan ng lalaking nakamaskara mula sa layong ilang metro ang layo. Nakaramdam siya ng kaunting takot sa harap ng misteryosong lalaki, kahit para sa isang mahusay na manlalaban tulad ni Kagura. Kagura, salubungin ang guro. Yumuko si Kagura sa lalaking nakamaskara sa isang tuhod sa unang pagkakataon. Siya ay tila lubos na gumagalang sa kanyang guro. Tumayo ka. Malumanay na tumugon ang lalaking nakamaskara at nagpatuloy, bukas, pagsasama-samahin ng imperial na pamilya ang lahat ng pangunahing puwersa ng Imperial Capital City upang magpaputok sa Red Moon Base. Nagawa mo na ba ang kaukulang pagsasaayos sa iyong panig? Oo, guro. Ginawa na namin ang lahat ng naaangkop na kaayusan. Ibinalita ni Kagura ang sitwasyon sa lalaking nakamaskara ng sabay-sabay. Pagpaliwanag niya, ipinatawag na namin ang lahat ng miyembro ng Red Moon dyan upang bumalik. Sa ngayon, higit pa sa 100 tao sa base. Bukas bago magdilim, halos 200 lalaki ang makakasama natin dahil sa nakakapagpalakas na epekto ng Red Spider, halos 2/3 sa kanila ay mga Transcendence Fighter. Bahagyang tumango ang lalaking nakamaskara at sumagot, mayroong mahigit 300 Transcendence sa panig ng kaaway. Ang dami niyan. Nagulat si Kagura nang marinig ang mga numero ng kanyang mga kalaban. Ang mga numero ay halos 2 beses na mas marami kaysa sa kanya. Huwag maliitin ang mga imperial na pamilya. Bagamat ang iyong mga Transcendence na mandirigma ay sapat na upang maalog ang kanilang pundasyon para sa kabutihan, hindi pa nila ginagamit ang kanilang buong lakas. Biglang tumawa ang lalaking nakamaskara. As usual, ang yabang ng mga yon as always. Sa puntong ito, iwinagayway ng lalaking nakamaskara ang kanyang kamay at inihagis ang isang pirasong papel sa kamay ni Kagura. Sinabi niya, ang papel na ito ay nagtatala ng eksaktong oras ng pag-atake ng kalaban, ang kanilang aktwal na lakas ng labanan kasama ang kanilang ruta ng pag-atake. Kailangan ninyong gamitin ng mabuti ang Miasma Forest at latian sa labas ng gubat na ito. Sa dulo ng rutang ito ay itong Moher Cliff. Hindi alam ang tunay na pagkakakilanlan ng lalaking nakamaskara na ito. Ang nakakapagtaka, alam pa niyang inside out ang plano ni Dalton Alroy, na para bang personal siyang dumalo sa meeting na iyon. Ang mapa na inilagay sa ibabaw ng impormasyong ibinigay niya kay Kagura ay eksaktong kapareho ng topographical na mapa sa malaking screen ng pulong. Ito ay ang parehong mapa na ibinaba mula sa nakaraang pulong. Huwag kang mag-alala, Master. Inayos ko na ang lahat. Kahit na mas marami sila sa atin, dahil sa kalamangan ng lupain sa panig natin, siguradong masasaktan natin sila.
Ungol ng lalaking nakamaskara, pagkatapos ay inikat niya ang kanyang ulo at itinuro ang direksyon ni Mohercliff. Sabi niya, magpadala ka ng isang team para bantayan ang lugar na iyon para sa akin. Tandaan palagi na subaybayan ang paggalaw doon at palawakin ang monitoring range sa 10 milya. Napatingin si Kagura sa direksyon kung saan itinuro ng lalaking nakamaskara, at medyo nagulat siya. Tinanong niya, Guro, iyon ang pinakamatarik na bahagi ng Mohercliff. Malabong piliin ang kanilang lalaki na umakyat mula roon. Kaya bakit natin ipinapadala ang ating mga tauhan upang magbantay? Dahil si Dalton Alroy ay bihasa sa pagwawagi sa isang labanan sa pamamagitan ng hindi pangkaraniwang paraan. Ang lalaking nakamaskara ay parang kilalang-kilala niya si Mad King, Dalton Alroy. Pagkatapos ng walang pakialam na sabi yon, iniba niya ang topic. Aniya, sa totoo lang, hindi rin ako naniniwala na may makakaakyat sa taksil na bangin na iyon, ngunit kailangan nating mag-ingat. Roger yan. Hindi nang ahas si Kagura na pabulaanan ang lalaking nakamaskara. Kaya naman tumanggo siya bilang pagsang-ayon. Sa sandaling iyon, umihip ang malamig na hangin. Isang alon ng mabangis na alulong ang biglang umalangaw-ngaw mula sa gubat sa ilalim ng kanilang mga paa. Pagkatapos ay sinundan ito ng isang malaking grupo ng mga ibon na lumilipad mula sa kagubatan at pumailanglang patungo sa kabilugan ng buwan sa kalangitan sa gabi. Kagura, tulad ng inaasahan, ang ating mga tao ay nagtatago sa gitna ng mga kalaban na kinakaharap mo sa oras na ito, kaya kailangan mong malinaw na makilala kung alin ang sa atin. Napunit agad si Kagura. Sumagot siya, Guro, ang utos mo ay mahirap, kahit nadala ko ang listahan ng ating mga sekretong ahente, ngunit hindi ko sila kilala, hindi ba? Not exactly. You can recognize them for sure. Hindi mo ba laging gustong malaman kung sino ako? Ipakita ko ngayon. Sa puntong ito, ang lalaking nakamaskara ay biglang gumalaw patungo kay Kagura at ipinatong ang kanyang kamay sa ibabaw ng white Venetian mask na isinuot niya sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, biglang kinabahan si Kagura. Pakiramdam niya ay lalabas na ang kanyang puso sa kanyang lalamunan. Tama iyon. Hindi alam ni Kagura ang tunay na pagkakakilanlan ng amo noong buong panahon niyang sinusuportahan si Redmond. Palaging ipinapakita ng kanyang amo ang kanyang sarili sa screen bilang lalaking nakamaskara na may misteryosong pagkakakilanlan. At ngayon, ang lalaking nakamaskara ang magkukusa na ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan sa kanyang harapan. Isang karangalan ni Kagura na makita ang tunay na mukha ng amo. Wahahaha! Biglang tumawa ng malakas ang lalaking nakamaskara. Pagkatapos, tinanggal niya ang maskara sa kanyang mukha sa harap ni Kagura. Sa sandaling tinanggal ang white Venetian mask, biglang nanlaki ang mga mata ni Kagura sa hindi makapaniwala. Pakiramdam niya ay nag-freeze ang kanyang dugo, kung saan kitang-kita sa mukha niya ang pagtataka. Ang kanyang buong katawan ay natulala dahil sa pagkabigla. Naramdaman pa niya ang pagtusok ng kanyang anit. Bago ito, maraming haka-haka si Kagura tungkol sa pagkakakilanlan ng lalaking nakamaskara. Ngunit, hindi niya akalain na siya pala ang kanyang amo. Nagulat. Matapos ang nakakagulat na sulyap, ibinalik ng lalaking nakamaskara ang maskara sa kanyang mukha. Medyo. Walang alinlangang tumanggaw si Kagura. Hahahaha. Buti na lang nagulat ka. Muli, umalangaw-ngaw ang hajijek ng lalaking nakamaskara sa buong bangin. Sa wakas, nagtanong siya, ngayon, nagagawa mo na bang tukuyin kung alin sa kanila ang sa iyo at alin ang iyong mga kaaway? Ang dahilan kung bakit pinili ng lalaking nakamaskara na tanggalin ang kanyang maskara bago si Kagura, sa pagkakataong ito ay upang malinaw na makilala ng kanyang Red Moon Institute ang kanilang kalaban sa kanilang mga tao. At ngayon, malinaw na, nakamit ng lalaking nakamaskara ang kanyang layunin. Oo, I can clearly distinguish them. Gayunpaman, hindi pa rin nakabangon si Kagura mula sa pagkabigla pagkaraan ng ilang sandali. Splendid! Huwag mo akong pababayaan. Pagkasabi noon ay hindi na nagsalita pa ang lalaking nakamaskara. Tumalikod siya bigla at sumugod sa gilid ng bangin na iyon. Una, sinulyapan niya ang ilalim ng bangin. Pagkatapos, sa susunod na segundo, bigla siyang tumalon mula sa bangin na may mahabang pagtalon. Tumalon sa bangin. Nagmamadaling tumakbo pasulong si Kagura. Ngayon lang niya nasaksihan ang kanyang master na tumalon sa bangin na iyon, ngunit paano ito naging posible? Hindi ba siya natatakot na magkapira-piraso? Gayon din, kahit na ang pinakamakapangyarihang transcendent ay hindi maaaring lumipad, hindi ba? Ngunit, ang lalaking nakamaskara ay marunong lumipad.
Sa sandaling tumalon siya mula sa bangin, isang malakas na tunog ng mga propeller ng helicopter ang umalingaw-ngaw mula sa isang lugar sa ibaba ng bangin. Ang lalaking nakamaskara ay tumpak na nakarating sa hatch ng helicopter. Ang eksena ng mga ibon at hayop na nagkalat sa ilalim ng bangin kanina ay dulot ng mismong helicopter na ito noong ito ay umaakyat sa langit. Panay ang tingin ni Kagura sa helicopter na unti-unting nawala sa malayo. Hindi siya makapagsalita ng matagal. Kabanata 1277. Hindi magbubukas ang parachute. Alas 3:30 ng madaling araw, dumating si Tyr Summers at ang kanyang squad sa primitive jungle sa pamamagitan ng eroplanong militar. Napapalibutan ng mga bundok. Ang Imperial Capital City, at ang primitive jungle na ito ay nakatayo sa gitna ng mga burol. Kadalasan, halos walang pumupunta doon. Dahil ang helicopter ay lumilipad sa isang mataas na altitude, Tyr at iba pa ay hindi malinaw na makita ang kapaligiran sa ibaba. Gayunpaman, kung ang kanilang sasakyang panghimpapawid ay lumilipad sa mababang altitude nang tumingin sila sa bintana sa madilim na liwanag ng buwan, halos muli silang makakita ng isang madilim na masa ng kadiliman. Lubhang mapangapi ang pakiramdam na iyon, na para bang nasaksihan ng isang tao ang isang bahagi ng kamatayan. Ayon sa radar, makakarating tayo sa parachuting site sa loob ng 3 minuto. Kaya maghanda kayong lahat. Binigyan ng pilot ng helicopter si Tyr at ang team ng ulo. Lahat, nakasandal sa mga upuan na nakapikit para gumaling, ay agad na nagmulat ng kanilang mga mata. Ang liwanag sa bawat mata nila ay masiglang umaagos sa adrenaline. "Everyone, I will meet you all down there," sabi ni Tyr kay Sean Yarn and the others na siya na ang unang magdadala ng travel bag niya at maglalakad papuntang hatch. Then, inayos niya yung parachute bag niya at nagsuot ng night vision windproof goggles. Sabay-sabay na tumayo si Sean at ang iba pa at maayos na naglakad patungo sa hatch. Ganon din ang ginawa nila kay Tyr, simula sa pagsuri sa kanilang parachute at pagkatapos ay pagsuot ng night vision goggles. Bagamat si Sean at ang iba pa ay hindi man lamang naging kwalipikado bilang mga baguhan sa parachuting, bawat isa sa kanilang mga mukha ay nakasulat sa ibabaw ng may kumpiyansa at hindi nagpakita ng kahit katiting na pagkamahiyain. Nang bumukas ang hatch, ang tunog ng umaalulong na hangin ay pumasok mula sa labas. Nagbigay pa ito ng pakiramdam sa mga tao na pinipigilan sila ng ihip ng hangin na imulat ang kanilang mga mata. Itim pa rin sa ibaba. Nagbigay ito sa mga tao ng pakiramdam na nasa outer space, ngunit ang tanging magagawa nila ay umasa sa kanilang lakas ng loob na tumalon mula sa eroplano. 3, 2, 1. Nagsimulang magbilang ang piloto ng helicopter. Nang umabot sa 1 ang pagbibilang, tiyak na tumalon si Tyr. Pagkatapos noon, si Sean at ang iba pa ay sumunod din sa kanyang pangunguna. Wala pang 10 segundong agwat sa pagitan ng kanilang pagtalon. Lahat ng 8 figure ay parang mga trapeze artist na tumalon ng ilang libong metro ang taas sa itaas ng langit. Ayon sa paunang plano na ginawa ni Tyr, pagkatapos nilang tumalon mula sa sasakyang panghimpapawid, dapat silang magtipon sa pinakamaikling posibleng time frame sa loob ng isang partikular na hanay. Kasunod nito, sisimulan nila ang libreng pagkahulog at mapunta sa lupa. Pagkarating nila sa angkop na lokasyon, bubuksan nila ang parachute at mahuhulog sa itinakdang lugar. Hindi nagtagal, lahat ng 8 tao ay bumaba sa nais na lokasyon. Sa oras na ito, tinatayang natukoy nila ang lokasyon ng kanilang mga kasamahan sa koponan sa pamamagitan ng kanilang matalas na paningin at sa tulong ng night vision goggles. 8 itim na tuldok ang nagsimulang mabilis na bumagsak sa hangin. Sa kasamaang palad, si Sean at ang iba pa ay walang gaanong karanasan sa parachuting, kaya maaari lamang nilang isagawa ang libreng pagkahulog. Sa kabaligtaran, maaaring umasa si Tyr sa balanse ng kanyang maselan na katawan at baguhin ang kanyang posisyon sa gitna ng hangin sa pamamagitan ng paggliding. Lumipad siya ng mabilis hanggat kaya niya para ilagay ang sarili sa gitna ng 7 pang tao. Pagkatapos, gumawa siya ng paunang natukoy na galaw ng kamay. Sa mismong sandaling ito, binuksan ni Sean at ng iba pa ang kanilang parachute na ginawa rin ni Tyr. Handa na siyang buksan ang kanyang parachute. Mabilis na hinaila si Sean at ang iba pa sa mas mataas na lugar sa ilalim ng agos ng hangin nang mabuksan ang parachute. Naging maayos ang lahat sa simula. Handa na ring ibuka ni Tyr ang kanyang parachute sa sandaling iyon. Nakapagtataka, nakakita siya ng anino na hindi nakabalik sa mas mataas na altitude ngunit patuloy na bumabagsak. Senior Eliphas, ano ang nangyayari sa iyo? Nang masaksihan ni Tyr ang ganoong eksena, nabigla siya.
Kaagad, tinawag niya si Eliphaz sa pamamagitan ng wireless device. Ano ang nangyayari? Natigil ang parachute. Nang marinig ang sagot niya, nabigla si Tyr nang tumulo ang malamig na pawis sa kanyang likod. Ang bagay na pinakakinatatakutan niya ay nangyari sa katotohanan. Sa oras na ito, lumutang si Sean at ang iba pang 6 na miyembro sa mas mataas na lugar. Pagkatapos, umasa sila sa bukas na parachute upang bawasan ang bilis ng kanilang pagkahulog at dumiretso sa kanilang itinalagang landing spot. Si Eliphaz ay isang lalaking kamukha ng kanyang pangalan. Ang kanyang figure ay ang pinakamalaki sa ilang mga nakatatanda. Ang lalaking ito ay halos 170 sentimetro ang taas. Bagamat siya ay nasa 60s, ang kanyang katawan ay binubuo pa rin ng mga kalamnan, at ang kanyang pangangatawan ay kasing tibay ng tangke. Kahit na malaki ang laki ng kanyang katawan ay ang bilis ng pagkahulog niya ay kapareho ni Tyr at ang iba pa sa kaso ng free fall. Sa 8 tao, matagumpay na nabuksan ng 6 na iba ang kanilang parachute. Habang may problema si Eliphaz, wala pang oras si Tyr para buksan ang kanyang parachute. Sa oras na ito, patuloy na pinindot ni Eliphaz ang bukas na switch ng parachute. Gayunpaman, kahit anong pilit niya, hindi tumugon ang parachute. Ako, Eliphaz, ay nagkaroon ng lifetime of fame. Hindi ako mamamatay sa ganoong kahabag-habag na paraan, tama ba? Nang makitang lumilinaw na ang kagubatan sa ilalim niya, nagsimulang mawala ng pag-asa si Eliphaz. Sa gitna ng kanyang desperasyon, siya rin ay napupuno ng pakiramdam ng kawalan ng kakayahan. Ito ay magiging isang kahihiyan para sa kanyang mahusay na reputasyon. Ang lalaki ay nakapatay ng hindi mabilang na mga kaaway noong siya ay bata pa. Siya ay hindi magagapi at kilala pa nga bilang isang human bulldozer. Talagang lampas sa kanyang pinakamaligaw na panaginip na makatagpo niya ang gumagawa sa pamamagitan ng pagbagsak sa kanyang kamatayan mula sa himpapawid habang nagpapaparachute, na tila napakalungkot. Habang papalapit ng papalapit ang kagubatan sa ibaba ng kanyang mga paa, nakita pa nga ni Eliphaz ang tagpo ng kanyang sarili na bumagsak sa lupa at ibinagsak sa putik. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, bigla niyang naramdaman na may humawak sa kanyang likuran. Pagkatapos, natagpuan niya ang kanyang unang mabilis na pagbagsak ng katawan na biglang tumalbog patungo sa mas mataas na altitude. Tyr, ikaw. Si Eliphaz ay nabigla. Hindi niya akalain na magagawa siyang hilahin ni Tyr sa ganoong kritikal na oras. Pakiramdam niya ay nakatakas siya mula sa panga ng kamatayan. Sa sandaling ito, binuksan ni Tyr ang kanyang parachute. Nagsimulang bumagsak ang dalawa patungo sa kagubatan sa ibaba sa tulong ng balanseng ibinigay ng parachute. Gayunpaman, ang parachute na ito ay nakayanan lamang ang bigat ng 2 tao ng higit sa lahat. Ang bigat lamang ni Eliphaz ay katumbas ng halos 3 ordinaryong lalaki. Pinagsaluhan ng dalawa ang isang parachute at ng ilang daang metro na ang layo nila sa lupa, biglang nagmalfunction ang parachute. Napakunot ang noo ni Tyr habang nakatingin sa button sa ilalim ng kanyang mga paa. Senior Eliphaz, nagmalfunction din ang parachute ko dahil sa heavy weight. Kung hindi tayo gagawa ng desisyon kaagad, malalagay tayo sa malaking problema kung lalayo tayo sa lugar ng ating itinalagang lokasyon. Kaya, magkano ang pinakamataas na epekto na natitiis ng iyong katawan? Agad na sumagot si Eliphaz, 10 palapag. Okay then, on my count. 1, 2, 3. Nagbigay si Tyr ng maikli at malutong na pagtuturo at nagsimula sa pagbibilang. Nang magbilang si Tyr ng 3, ang armor dagger ay agad na lumabas mula sa kanyang manggas. Pagkatapos, hinawakan niya ang punyal at inihampas ito sa hangin. Pinutol ng dagger ang lubid sa itaas ng parachute makalipas ang ilang sandali. Tapos, nahulog lang sa ere ang dalawa. Kabanata 1278. Kailanman naglaro ang laro ng mga yapot ng lola. Sa ilalim ng kanilang mga paa ay nagtataas ang mga puno. Dumapa si Tyr sa ibabaw ng isang malaking puno. Kasabay nito, nabasag ni Eliphaz ang mga punong iyon na makapal sa palso dahil sa kanyang bigat. Sa huli, nahulog siya sa lupa. Boom! Tulad ng isang meteorite na lumapag ng husto sa lupa, nabuo ang isang malalim na hukay kung saan dumaong si Eliphaz. Ang kaguluhan ay bumulaga sa isang malaking bilang ng mga lumilipad na ibon sa loob ng gubat. Senior Eliphaz, okay ka lang. Sa oras na ito, si Tyr ay nakasabit sa itaas ng isang mataas na puno na mas mataas sa 10 metro. Ginamit niya ang armor dagger para putulin ang puno at agad na nahulog mula sa himpapawid. Gumawa rin ng malalim na hukay si Tyr sa lupa nang tuluyan na siyang lumapag. I'm fine. Eliphaz checked his own body. Bakas pa rin sa mukha niya ang takot.
Sabi niya, akala ko talaga mamamatay na ako doon sa taas. Salamat sa pagligtas mo sa buhay ko. Ngumiti si Tyr at sumagot, huwag mong banggitin, Senior Eliphas. Noon lang, pagkalapag ni Sean Yarn at Aletseyer, tumakbo sila papunta sa kanila sa unang pagkakataon. Kanina, napagtanto din nila na hindi kayang patakbuhin ni Eliphas ang kanyang parachute sa gitna ng hangin. Natakot sila sa eksena, ngunit ito ang unang pagkakataon na nag-skydive sila. Nang makita nila ang sitwasyon ni Eliphas sa hangin, wala na silang magagawa. Hindi sila makadaos-dos upang iligtas ang puwitan ni Eliphas. Mabuti na lang at naabutan ni Tyr si Eliphas at nailigtas ang kanyang buhay. Are you guys okay? Nagtanong din si Sean at ang iba pa sa unang pagkakataon. Ayos lang kami. Sabay na umiling sina Eliphas at Tyr. Pagkatapos, muling nagpahayag ng pasasalamat si Eliphas kay Tyr. Sabi niya, all thanks to Tyr. Kung hindi, dito ko na nakilala ang katapusan ko ngayon. It's my pleasure. Subukan mo, ano ang susunod nating gagawin? Nang tumira na ang alikabok, nagtanong si Sean Yarn sa unang pagkakataon. Inilabas ni Tyr ang mapa mula sa kanyang bulsa at sinabing, mula rito hanggang sa timog ng Moher Cliff, halos 18 kilometro ang kabuuan. Ito ay isang primitive na gubat at walang daan sa unahan. Dapat tayong makarating sa ilalim ng talampas bago madaling araw. Tiningnan ni Sean ang oras, at sinabi niya, marami pa namang oras. Sabi ni Tyr, before that, we still need to make some preparations. Dahil dito, inutusan ni Tyr ang koponan na kunin ang mga armas sa kanilang mga kamay at i-scavenge ang mga materyales mula sa nakapalibot na lugar. Pagkatapos, naghahabi sila ng mga damit upang magbalat kayo sa kanilang sarili ng mga sanga at iba't ibang halaman na nakuha mula sa nakapaligid. Kapag nagsuot sila ng pansamantalang suit at humiga sa lupa, maaari silang ganap na sumanib sa gubat. Tara na. Nang matapos ang lahat ng paghahandang ito, ikinaway ni Tyr ang kanyang kamay. Tumakbo siya pasulong at tinungo ang direksyon ni Moher Cliff. Ang daan sa unahan nila ay puno ng daga. Kung gusto ni Tyr at ng team na maglakad mula rito hanggang sa Moher Cliff ng maayos, dapat silang maglinis ng daan sa unahan. Delikado ang kanilang dinaanan dahil sa sobrang mga ahas, insekto, at daga na hindi direktang nagpapataas ng hirap sa kanilang paglalakbay. Nang dumating si Tyr at ang iba pa sa 4 o 5 kilometro ang layo mula sa Moher Cliff, halos madaling araw na. Tumingin sila sa malayo sa unahan at nakita nila ang isang napakalaking searchlight sa tuktok ng bangin, dahan-daang iniskan ang paligid. Saan man mapunta ang searchlight, iilaw nito ang lugar na kasing liwanag ng araw. Apa. Nang sumikat ang searchlight sa lugar kung saan naroon si Tyr at ang iba pa, sumigaw siya kaagad. Ang lahat ay nakahilig sa lupa at naglaro ng patay saglit. Ano ito? I didn't expect that Red Moon's agents would be so ingat. May nagbabantay kahit dito sa gilid ng bangin. Hindi maiwasan ni Rhaegal ang magmura. Sagot ni Tyr, ang big boss sa likod ng Red Moon ay hindi isang ordinaryong tao. Kung ano man ang maisip ni Mad King, naisip din niya iyon. Sa kasong ito, hindi nangangahulugang kulang ang kakayahan ng lalaking ito kumpara sa 4 na emperador. Malapit nang magbukang liwayway. Kailangan na nating marating ang paanan ng bundok bago magbukang liwayway. Sa oras na iyon, isang buong araw na tayong magtatago sa paanan ng bundok. Okay. Tumango ang team. Matapos ang ilaw ng searchlight sweep sa kanilang mga ulo, muli, sila ay sumulong na may kalahating bow posture at tumatakbo sa direksyon ng Moher Cliff sa alas 7 ng umaga, ang araw ay sumikat sa silangan. Ang sikat ng araw ay tumama sa lupa at nagbigay liwanag sa buong gubat. Nakarating na si Tyr at ang koponan sa ilalim ng Moher Cliff sa sandaling ito. Nagtago ang grupo sa ilalim ng paanan ng bundok at nagsimulang kumuha ng mga pagkain at cookies na inihanda noon at nilamon ito. Tyr, ano ang susunod na gagawin natin? Pagkatapos kumain at uminom ng buong puso, nagtanong muli si Sean. Sumagot si Tyr, malalaman natin sa searchlight na nagayos si Red Moon na may magbabantay sa panig na ito. Pero, kung ikukumpara natin ito sa kabilang panig, ang lugar na ito ay mas mahina. Ayon sa orihinal na plano, kailangan nating manatili dito sa mga susunod na oras para gumaling. Magsisimula tayong umakyat sa bangin sa alas 4 ng hapon. Pagkasabi noon ay bumangon si Tyr sa lupa at halos tinansya ang taas ng bangin. Sabi niya, delikado ang cliff terrain, pero kung i-scan mo ito mula sa itaas hanggang sa ibaba, halos 2/3 nito ay isang blind spot.
While the remaining one-third, those people on guard above can detect us with the naked eye. So, pagdating ng panahon, we have to change the way we climb. Paano tayo magbabago? Sa puntong ito, lahat ay nakatingin kay Tyr na may pagtataka. Sa kabilang banda, ngumiti si Tyr at sumagot, 1, 2, 3, lahat naman siguro kayo ay naglaro ng mga yapot ni Lola noon pa lang di ba? Hehe. Siyempre, naglaro na tayo dati. Sabay-sabay na tumango si Sean at ang iba pa. Magaling. Pagkasabi niyan, tinuro ni Tyr ang bangin sa itaas. Kapag umakyat tayo sa natitirang 1/3 ng distansya, aakyat tayo 1 beses bawat 5 minuto, sa bawat oras na hindi hihigit sa 10 metro. Gayon din, dapat tayong nakahiga sa ibabaw ng pader na bato tulad ng mga tuko at manatiling tahimik upang matiyak na hindi tayo matutuklasan ng kaaway. Pagkasabi niya noon ay napasimangot si Sean at ang iba pa. Pagkatapos ay sinabi ni Sean, ayon sa planong ito, maaari lamang umakyat ng bahagya sa mahigit 100 metrong distansya sa loob ng 1 oras. Batay sa pagkalkula na ito, kailangan nating humiga sa tuktok ng bangin ng halos 3 oras upang isara ang distansya para sa huling yugto o 1/4 bahagi ng pag-akyat. Ma'am! Malakas na tumango si Tyr at sinabing, kaya, pagdating ng panahon, ito ay magiging isang malaking pagsubok para sa tibay ng lahat, you all should mentally brace yourself. Kung mananatili sila sa paraan ng pag-akyat ni Tyr, kahit na ang mga profesional na climber ay mahihirapang tuparin ang misyon. Ang pisikal na pagsusumikap at ang pagsubok ng pagtitiis na kinakailangan para sa gawain ay labis na labis. Higit pa rito, aakyat si Tyr at ang koponan ng walang anumang mga hakbang sa kaligtasan, na makabuluhang nagpapataas ng kahirapan sa pag-akyat. Gayunpaman, sa lahat ng 8 tao na naroroon, bawat isa sa kanila ay mga first-tier powerhouses. Upang maabot ang kanilang kasalukuyang lakas, sila ay nagdusa ng husto at nagtiis ng maraming pressure upang makamit kung ano ang mayroon sila ngayon. Sa makatuwid, bagamat mahirap ang pag-akyat, hindi nito mapahina ang determinasyon ng mga taong ito. Kabanata 1279. Malupit ka. Huwag kang mag-alala, Tyr, hindi kami manggugulo. Tiniyak ng bawat isa sa kanila si Tyr, na naniniwala rin na ang kanyang koponan ay babangon sa okasyon. Natagpuan nila ang kanilang sarili ng isang magandang lugar ng pagtataguan sa ilalim ng bangin at nagsimulang maghintay ng oras upang masukat ito. Lumipas ang oras, at dinagtagal ay tanghali na. Noon ay Oktubre na, ngunit ang lagay ng panahon ay lubhang hindi mahuhulaan. Maaraw at maliwanag pa sa umaga, ngunit ngayon ay umuulan. Umuulan. Pagtingin sa mahinang pagambon, naramdaman ni Tyr ang paglala ng kanyang kalooban. Lubhang pinakomplikado ng ulan ang kanilang mga pagtatangka sa pag-scale sa bangin at pinalaki ang kanilang mga panganib ng mga aksidente. Hindi bumuti ang panahon bagkus ay lumala, kasabay ng pagbuhos ng ulan, na pinapatay ang pag-asa sa puso ng lahat. Hindi tayo makakaakyat sa talampas kung magpapatuloy ito. Tumingin si Tyr sa bangin na may nararamdamang pagkabalisa sa kanyang puso. Halos oras na para kumilos, ngunit hindi nagpakita ng mga palatandaan ng paghinto ang ulan. Wala siyang magawa tungkol dito. Kasabay nito, isang convoy ng mga jeep ang dumating sa panlabas na gilid ng kagubatan. Tumalon sina Dalton at Leonardo Alroy mula sa kotse, na sinundan ng Alroy Legion. Mayroong 100 higit sa mga tao, ang pinakamalakas at pinakamagaling sa pamilyang Alroy, at ang mga Transcendents mismo. Bukod sa kanilang karaniwang malamig na armas, dumating sila na armado ng mga baril tulad ng assault rifles at handguns. Naunawaan nila na magiging mahirap ang labanan at napagtanto nilang dito sila mamamatay. Umuulan, padre. Napatingin si Leonardo sa pagpatak ng ulan at tinanggal ang sunglasses sa mukha na nakakunot ang noo. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang relo at sinabing, papasok na tayo sa kagubatan sa loob ng 10 minuto. Nagsimulang magtipon ng mga jeep at 4-wheel drive dahil marami sa mga puwersa ng Imperial Capital City ang tumulong sa pamilya Alroy. Makalipas ang ilang sandali, narating ni Lino at Celio Windsor ang lugar ng pagtitipon kasama ang Alroy Legion sa hila. Nasaan ang Cheevers? Sinilip ni Dalton ang mga tao at nakitang dumating na ang lahat maliban sa pamilyang Cheever. Ito ay lubos na ikinagalit niya. Andraste Cheever, sinasadya mo ba ito? Tumakbo siya patungo sa isang malaking bato at tumingin sa malayo, isang convoy ng mga jeep, lahat ng pamilya Cheever, ang nakitang patungo sa kanyang direksyon. Ano ito?
Hinugot ni Dalton ang talam sa kanyang likuran at pinasadahan ito ng isang napakalaking bato na humahagi sa isa sa mga jeep. Boom! Isang metro ang layo mula sa impact, biglang nagyelo ang bato sa gitna ng hangin. Isang sabog ng malakas na enerhiya ang bumaril sa kotse at nabasag ang bato. Malupit kang matanda. Binuksan ni Andraste ang pinto gamit ang kanyang mga kamao at agad na tumalon palabas, patungo kay Dalton. Ang sabihing nagalit siya ay isang maliit na pahayag, lalo na nang makita ang nagpapalubha na kilos ni Dalton. Malugod na matatalo ni Andraste ang kanyang katapat kung bibigyan ng pagkakataon. Pinitik ni Dalton ang talam sa kanyang mga kamay gamit ang kanyang mga daliri at nagtanong na may kakaibang ngiti, bakit ang aga mong dumating? Hindi ako late. Masyado kang maaga. Napatingin si Andraste Cheever sa kanyang relo at sinabing, I'm right on time. Well, I hate waiting for you. Ito ay isang pag-uusap na ayaw ituloy ni Dalton at agad itong bumalik sa kanyang hanay. Lahat ng dumating para labanan ng Redmond ay dumating na. 400 tao ng mga pamilya ng Imperial at iba pang puwersa ng Imperial Capital City ang kumakatawan sa tugatog ng komunidad ng martial arts ng Celestial Empire. Ang kanilang mga katawan ay naglabas ng isang nakamamatay na aura na natipon bilang isang madilim na ulap sa kalangitan sa itaas na nagbabala na lumunin ang lahat ng nasa ilalim ng lupa. Oras na. Tumingin si Dalton sa kanyang relo at sinabing, sumunod ka sa akin sa kagubatan. Dumating na ang oras ng Red Moon. Walang buhay ang dapat iligtas. Realize na tayo ay mamamatay sa ngalan ng pagpuksa sa Red Moon. Roar with me. Dagindong. Isang malakas na dagindong ang umalangaw-ngaw sa kalangitan na nagpagulo sa marami sa mga hayop sa kagubatan. Sa isang malawak na lugar ng pagsasanay ng Red Moon Institute, ang mga mandirigmang kamikaze na nakasuot ng pulang Amerikana na may pulang buwang nakaberde sa kapa nito ay natipon sa masa. Nakatayo sina Kagura at Herodes sa isang itinaas na platapormang bato sa gitna ng arena, tinitingnan ng hindi matitinag na mga mandirigma na may masasamang ngiti sa kanilang mga mukha. Chief, pumasok na ang kalaban sa gubat. Pumasok ang isang lalaking namamahala sa reconnaissance at sentinel duty at agad na iniulat ang kanyang pinakahuling na tuklasan kay Kagura. Malumanay na tumango si Kagura at sinabing, "RR men in position." Oo, sila, partikular na sa Miasma Forest at ang latian sa likod. Ang aming mga kamikaze warriors ay nasa posisyon at hindi natatakot sa kamatayan. Ano man ang kailangan upang talunin ang ating mga kaaway. Magaling. Itinaas ni Kagura ang kanyang mga braso at nag-cheer, tuyo ang dugo natin para sa Red Moon. Natuyo ang ating dugo para sa Red Moon. Mga tunog ng parehong linya ang pumuno sa training arena. Ang lahat ay tila wasak ang utak na may nakamamatay na kislap sa kanilang mga mata, walang takot. Ibaba mo. Ikinaway ni Kagura ang kanyang mga kamay, at si Yandar, sa tulong ng kanyang mga tauhan, ay nagsimulang ipamahagi ang mga pulang gagamba sa masa. Tandaan, ito na ang iyong huling sandata, sabi ni Kagura. Talunin ang mga kalaban sa lahat ng paraan. Dagindong. Isang malakas na sigaw ang umalangaw-ngaw sa buong Red Moon Institute. Kabanata 1280. Miasma Forest. Dahil mayroon lamang 100 patungo sa Red Moon Institute, hindi hinati ni Dalton Alroy ang malaking grupo ng mga mandirigma. Sa halip, lahat ay pumasok sa kagubatan sa isang malaking kumpanya. Marahil ay napakalaki ng kanilang aura. Ang mga hayop sa kagubatan ay nagmamadaling umiwas sa mga tao saan man sila magpunta. Sa una, maayos ang pag-unlad ng kumpanya. Gayunpaman, makalipas ang halos kalahating oras, biglang lumitaw ang isang puting ambon. Mabilis na tinakpan ang kanilang paningin, kaya't hindi nila makita ang kanilang mga daliri sa harap ng kanilang mga mukha. Biglang, ang ilan sa kanila ay nakalakip ang kanilang mga kamay sa kanilang mga bibig, na humahagulgol sa sakit at nagsimulang sumuka. Ang ilan ay nahimatay pagkatapos ng matinding pagsusuka. Kasabay ng paglitaw ng puting ambon, ang isang kulay rosas na ambon ay nagsimulang damaloy sa paningin. Nako, nakakalasong gas. Nagulat si Dalton at ang iba pa. Ayon sa mapa, ilang kilometro pa ang layo ng Miasma Forest. Gayunpaman, ang nakakalaso na gas ay lumitaw ng mas maaga kaysa sa inaasahan nila. Isuot mo ang iyong mga gas mask. Dahil alam nila ito kanina, may inihanda silang gas mask, plano nilang isuot ito bago pumasok sa Miasma Forest, ngunit sinong mag-aakalang mali ang tinukoy na lokasyon, at mas maaga silang tatakbo sa mga gas kaysa sa inaasahan.
Ano bang problema mo, matandang Suwail? Bakit ang layo ng lokasyon ng Miasma Forest? Isinuot ni Andraste ang kanyang maskara at nagreklamo kay Dalton. Ang kanyang galit ay ginagarantiyahan para sa biglaang paglitaw ng nakakalaso na gas na nawala ng kakayahan sa ilan sa kanyang pinakamahusay na mga manlalaban. Humihingi ka lang ng away sa akin. Pinandilatan ni Dalton si Andraste at sinabing, hindi ako naniniwalang hindi mo namalaya na sinadyang tinatangay ng nakakalasong gas ang daanan natin. Siya ay sumuko sa pagsisikap na kausapin si Andraste. Isinuot ang kanyang maskara, sinabi niya sa mga manlalaban, ang Miasma Forest ay 2 kilometro ang lapad, ngunit may natrap sa atin sa pamamagitan ng pagdidirekta sa ambon. Ang kabuuang distansya ay hindi bababa sa 5 kilometro. Mangyaring maging handa na tumakbo pasulong sa aking mga yapak. Kahit anong mangyari huwag kang titigil. Nanginig ang katawan ni Dalton, at lumiwanag mula sa kanyang katawan ang isang matingkad na lilang saplot ng mahahalagang enerhiya na parang bola ng lilang apoy na nagninanga sa hangin. Marami ang nabigla ng masaksihan ang pagbabagong anyo. Kahit na sila ay transcendents, ito ay isang tanawing bihirang makita at lumampas sa kanilang pangunawa. Bakit may misteryosong enerhiyang pumapalibot sa malupit na at Suwail? Sikretong pamamaraan ba iyon? Maging si Andraste ay nagulat sa lilang enerhiya sa katawan ni Dalton. Bilang isa mismo sa 4 na emperador, hindi niya alam kung ano iyon. Noong una, gusto niyang magtanong, ngunit walang oras para doon. Kahit na mayroon, hindi magpaliwanag si Dalton dahil hindi sila nagkikita. Ang malaking grupo ng ilang daang tao ay nagsimulang tumakbo sa ambon ng nakakalaso na gas, kasunod ng beacon na kulay lila ng Dalton. Nagawa nilang makipagsabayan sa kanya noong una, ngunit habang lumalayo sila, mas lumalalim ang ulap. Sa wakas, halos hindi na makita ng mga nasa likuran si Dalton. Ang makapal na ambon at ang gas mask ay makabuluhang nabawasan ang kanilang paningin at pandama habang ang ilan ay nagpunta sa ibang direksyon, kasama ang nangungunang grupo at nawala ang kanilang mga landas. Sino nandyan? Ang ilan sa mga desyerto na mandirigma ng pamilya Windsor ay galit na hinanap ang kanilang paligid para sa tamang direksyon. Ngunit, nang walang tamang oryentasyon, wala silang ideya kung nasaan sila. Bigla silang nakaramdam ng isang mamamatay tao na aura na papasok. Agad na naging alerto ang mga mandirigma, mahigpit na hinawakan ang kanilang mga sandata at maingat na iniskan ang kanilang paligid. Isang anino ang kumislap, at isang manlalaban ang naglabas ng kanyang baril at walang pag-aalinlangan na pinaputukan ito. Ratitat! Ang mga bala ay hindi nakakuha ng anumang tugon mula sa bush. Whoosh! Akala ng manlalaban ay nakakita siya ng isang flash at agad na nakaramdam ng lamig sa kanyang pulso na sinundan ng matinding sakit. Arg! Hindi niya maiwasang mapasigaw sa sakit. Pagkatapos, ito ay ang flash ng A-blade na pinuputol ang kamay na may hawak ng baril. Lumitaw si Omen in a red coat. Tiningnan niya sila ng may masamang tingin at may dagwang espada sa kanyang kamay. Ang lalaki ay isang kamikaze warrior. Nakapagtataka na tuluyan nilang binaliwala ang nakalalasong gas sa kagubatan. Habang pinutol ang kamay, hindi sumuko ang manlalaban sa kanyang kapalaran ngunit mabilis na naglabas ng isa pang punyal mula sa kaluban nito at itinuro patungo sa mandirigmang kamikaze. Hinugot ng kanyang kalaban ang kanyang espada at mabilis na naiwasan ang tama. Naglipad ang mga spark habang nagsasalpukan ang mga metal. Hindi nagtagal ay nagpapalitan na sila ng masasamang suntok at hampas. Kasabay nito, lumitaw mula sa kabilang direksyon ang mga mandirigmang kamikaze na nakasuot ng pulang Amerikana. Hindi sila nagsuot ng anumang mask, at ang mga talim na hawak nila sa kanilang mga kamay ay natatakpan ng masiglang enerhiya. Sisingilan. May sumigaw, at agad na nagsagupaan ang mga kamikaze warriors at ang mga mandirigma ng pamilya Windsor. Hindi nagtagal ang labanan. Ang mga mandirigmang kamikaze ay tila may mataas na kamay sa Miasma Forest. Sa katunayan, tila sumailalim sila sa espesyal na pagsasanay dito dahil pamilyar sila sa lupain at kapaligiran. 6 na mandirigma ng pamilya ng Windsor ang namatay sa kamay ng mga kamikaze warrior ng Red Moon na nawala ng 3 sa kanila. Ang 2 sa 1 ratio ng mga pagkamatay ay medyo nakakatakot. Matapos patayin ang kanilang mga kaaway, nagkatinginan ang mga kamikaze warrior sa mata. Patayin ang mga naiwan at hanapin ang mga nasa likuran.